It is God's power healing me. Naranasan mo bang gustong maniwala na kayang ibigay ng Diyos ang himala na kailangan mo, pero sa loob mo, meron kang pagdududa? Nagtanong ka rin ba, ipapakita sa iyo ng Diyos ang kanyang sarili? Sa karanasan ni Dr. Oral Roberts, nagsisimula pa lamang siya sa kanyang ministry noong 1947. Nahirapan siyang labanan ang pagdududa sa isang bagay. Oo, meron siyang matinding pananampalataya sa ilang bagay. Subalit, para sa kanyang mahirap paniwalaan ang bagay na pagpapagaling ng Diyos sa isang bulag. Pagtataka sapagkat may malakas siyang pananampalataya para sa halos lahat ng uri ng tao na may iba't ibang karamdaman para kanyang idalangin. Ngunit isang bulag, hindi siya makapaniwala kung kaya ng Diyos o gagamitin ba ng Diyos ang kanyang panalangin, tulungan na makakita ang isang bulag. Isang gabi, sa kanyang krusada, may mga magkakaibigan na may nagdala ng isang matandang bulag. At ito ay inilapit sa harapan. Nang kanya papatungan ng kamay ang mata ng bulag, inalis ng bulag ang kanyang kamay. Dahil ayaw rin pala ng bulag na siya'y idalangin, sapagkat hindi rin siya naniniwala na kayang siyang pagalingin ng isang buhay na Diyos. Subalit, nandoon ipaniliwanag sa bulag at pumayag ito na kanyang idalangin. At pagkatapos niya maidalangin, pinaupo na niya. Kinabukasan, dito may kumausap sa kanya at sinasabi na yung bulag na kanyang idalangin ay nakakita na. Kaya dinala sa kanyang crusade at nakita niya yung bulag na naglalakad mag-isa at nakakakita na. Sa ating paghayo, nakaka-counter tayo ng mga kaluluwang tila bang ayaw magpadalangin. Hindi sila naniniwala na kaya silang pagalingin. Subalit, sa patuloy na pag-share ng gospel, na salita ng Diyos, nandoon, nauunawaan nila. Minsan may magsasabi na, kaya ako nagkaroon ng sakit na ganito, ito'y bigay sa akin ng Diyos dahil sa ginawa kong mga kasalanan nung ako'y bata pa. Kaya ngayon, ito ang kapalit ng mga kasalanan ginawa ko. Pinarurusahan ako ng Diyos. Ganyan ang mga maririnig mong salita sa kanila. Kaya mahalaga sa bawat lugar na pagsuguan sa atin ng Diyos na maipaliwanag na hindi sa Diyos nanggagaling ang sakit at karamdaman. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. God is no respecter of persons, and no respecter of diseases, and no respecter of human needs. He can do what we believe He can do. Ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Hindi siya nagtatangi ng sakit. Hindi siya nagtatangi ng pangangailangan. Kaya niyang gawin ang paniwalaan natin na kaya niyang gawin. Sapagkat ayon sa Luke 1:37, for with God, nothing shall be impossible. Sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay hindi nagbabagong Diyos. Si Kristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailanman. Kung nagawa niya dati, kaya niyang gawin ngayon. Kung nagawa niya sa iba, magagawa rin niya sa iyo at sa akin. Sapagkat tapat ang Diyos na ating pinaglilingkuran at makapangyarihan sa lahat. Kaya sa bawat paghayo, sa bawat krusada, nakikita ng bawat kaluluwa na ang Diyos na ating pinapakilala sa kanila ay isang buhay na Diyos. At hindi siya nagtatangi ng tao, kahit sino ka man. Isang bagay lang ang hinihingi niya sa atin, na tayo sumampalataya na kaya niyang gawin ang lahat ng bagay para sa atin. Sabihin natin lahat, it is God's power healing me. Purihin ang Panginoon.